Big man. Rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Nasaan ako? Oo nga pala, okay. Okay, good day mga Karsop. Hello po sa inyo lahat. Good day po mga kapigman. Okay, review and unbox na naman tayo. Dito muna tayo sa sa labas ng shop, no. Nandito ako, so para maiba naman yung venue natin, no, para maiba naman yung ambience, no. So review and unbox tayo ng unit ng ating Ka-Airsoft na for shipping. Pero bago ang lahat, humihingi muna ako ng pasensya pa umanhin dun sa delay ng shipping natin, no. Mga Airsoft, hindi naman lingid sa kaalaman nyo, nasa season of tayo ngayon ng Christmas season na parating, no. So the problem is during this Christmas season, yung mga item na for shipping is dagsa talaga. Alam nyo naman, meron pa tayong mga online platform like Temu, like Lazada, like Alibaba, like Shopee. Kaya dagsa, no. Kaya humihingi ako ng pasensya sa inyo kasi yung mga unit kasi pag naipa-ship na namin, na yan beyond our control na kasi, no. Yung item kasi once na na-demo ko na, then na-demo live ko na, ipo-forward na namin sa courier. Once na yung item ninyo nasa courier na, it's their control na po yun Kaya wag po kayong magagalit sa amin kung merong delay. Hindi po namin gusto yun. Ako ito sa totoo lang, as much as I want yung item, gusto ko makarating na sa inyo. Kasi gusto ko makuha yung feedback mula sa inyo kung okay yung item. Alam nyo ba na hanggat hindi nyo nahahawakan yung item, kami dito sa Bigman, hindi kami mapapakali, no? Kaya hindi kami mapapakali, naghihintay kami ng feedback sa inyo kung na-receive nyo ba at saka in good condition yung item, no? Kasi dito sa Bigman, aalis yung item in good condition. Siyempre gusto rin namin in good brand new condition yung marireceive. Ayaw namin yung marireceive nyo siya ng megasgas. Ayaw namin yung ganon. Ng mesira, di ba? Ibig sabihin, kung mesira, nagkaroon ng problema during the shipping, di ba? Ganon. Halimbawa, katulad nun, may cases ng rifle Di ba meron tayong case ng rifle na pagdating sa client na bali, no? Nabali yung rifle. So, it just mean only one thing na during the shipping, nagkaroon ng problema during the shipping. So, during the shipping, siguro inapakan or sinipa or, di ba? Kung paano trinit yung package, no? Kaya yon, humingi ako ng pasensya doon sa mga for shipping kung medyo hindi natuloy yung 2 to 3 days, no? Kasi yun nga, beyond our control po talaga yun mga Kars. So pagpasensyahan nyo na po ako doon, pagpasensyahan nyo na po kami, habaan nyo lang po yung pasensya nyo ng kaunti pa, wag ka ang suma makakarating din po yung unit niyo. Okay? Ngayon, review and unbox tayo ng unit natin kay Airsoft. Darwin Nasino of Gimba Nueva Ecija. Actually, itong Gimba Nueva Ecija, kayang-kaya naman natin puntahan to, katabi lang rin to ng mga karatig lugar natin sa norte like Tarlac, 'di ba? Like ang Nueva Ecija kasi katabi ng Bulacan, Pampanga, yan. Magkakatabi lang to, kaya natin abutin to. It's just that na wala pang kasabay, nag-iisa lang to, no. So nag-iisa lang doon sa area. So nag-decide din yung bossing natin at saka nag-decide tayo na ipa-shipping na lang kasi matatalo po tayo sa biyahe, sa totoo lang, no. Shane, tulungan mo na nga si Luke, ikaw na mag-setup nitong Dapat kasi yan, iupo mo rito yan, ilagay mo rito yan, dito mo sisikipan. Tapos inaalis yan yung sticker na yan. Magpatulong ka sa ate mo. Panoorin mo si ate mo para the next time, ikaw na lang ang magseset. Okay. Pagpasensyahan nyo na, marami kasi akong aso, alam nyo naman. Kuha mo siya si ate mo dito. Marami akong aso nag-iingay sila, no? Ayun. Kaya nga gumamit ako ng mic
Pero doon sa mic natin, malinaw. Mga ka-airsoft, comment nga kayo kung loud and clear po ba yung audio natin. Okay, ano po, no? Kung loud and clear po ba, no? Kung loud and clear, pa-comment po para dire-diretso na po tayo. Kung loud and clear, kahit merong halong kahol ng aso. Then, Lester Hernandez, of Quirino Province, Cabarogis, Quezon Province, sorry. Quirino, Norte, going Isabela? Doon bang Quirino? After ng Isabela. Hindi, bago mag-Isabela. Iba yun. Okay. Yun. No, yun. Quirino Province, Norte to. No? So, Lupet DMR. No? Ito yung mga paborito kong unit. Ito yung mga unit na pang diinan. Di ba? Ito yung mga dito. Siya, newbie. Tapos, sagad mo to rito. Ang gusto kong alignment, akin na. Ang gusto kong pinaka-alignment, ito nakasagad dito. Ha? Yan. Ganyan din ako pa. Sa'yo dito eh. Ganyan Hindi, gusto mo eh. Ayan. Yan, ganyan ha. Yan, tapos yun nga, malupit, kaya lang sineset up muna ni Shane. The DMR. Ano ba ang DMR? Designated Marksman Rifle. Okay? Battery, meron na ba? Designated Marksman Rifle. Yun ang ibig sabihin ng DMR. Ang DMR, mga ka-airsoft, yan yung mga sniper, modern type of sniper na gumagamit ng mahabang M4, no? Normally, ang sniper natin is the bolt action. Isang kasa, isang putok, pak, di ba? Pero pag ginamit mo is DMR setup, isa siyang whether gas type na rifle or electric type rifle, no? Nasa sayo, depende sayo. Electric type or gas type, pero merong specific na length na sinusunod para masabi natin na ma-meet niya yung length na required sa isang sa isang DMR rifle. Okay, so may length na sinusunod. So, ito, ang length na sinusunod nito is pasok sa DMR setup rifle. Actually, nagpa-setup to sa atin. Meron kasi rito sa shop na ganito na model unit, no, na para sa isang bigating ka-airsoft natin, no, na taga Ilocos Norte. Alam nyo na yan pag sinabing taga Ilocos, taga Baluarte, no. So, okay, so kaya nakita to ng ating bossing, nagpa-set up siya ng ganito rin. Actually, mga ka-airsoft, tatapatin ko na kayo, itong ganitong setup, hindi budget meal to. Okay? Kasi yung laman nito, ang kinakount natin dito is yung upgrade na nakakabit. Lahat ng upgrade na nandito sa unit nito, pang matindihan. Lahat ng upgrade na nandito sa loob na to, top of the best of the best, no? Nasa top of the line category, lahat ng nandun sa loob nito, no? Okay, lahat hinimay, lahat pinalitan, nagpalit ng gusto kasi ni bossing ng matinding gearbox, nagpalit ng Lonex, no? Lonex, hindi lang basta Lonex na gearbox, ha? Lonex na premium gearbox, okay? Lonex na premium gearbox pa lang na premium, nasa 7,000 na. Okay? Naka-inner barrel, naka-best inner tight barrel. Yan ha. Magkano na kagad yun? Pag-compute tayo, rough lang, no? Tight barrel na nasa 1.8. Okay? So, 7. Let's say, sabihin na natin 9,000 na, ha? Tapos, half-up rubber, nasa 1.5. Di sabihin na natin 11,000 na. Yan ha. Then, piston, cylinder, ano pa ba, air seal nozzle, sabihin na natin nasa 2,000 na, so nasa 13,000 na. Upgrade pa lang yan, ha. Okay, then syempre bibili pa siya ng matinding battery, which will cost him at around 2,000, so nasa 15,000 na. Di ba? All in all, kasi sa upgrade pa lang ng internals, gumastos siya ng nasa 17,900.
Kulang-kulang 18,000. Yung upgrade pa lang yun. Okay? Bakit ka gumastos ng gano'n? Ba't gano'n kalaki? Kasi gusto niya matinding unit no? So, mamaya, ready mo yung chrono natin to para makita nila. At saka ipapakita ko sa inyo, kasi nag-aalinlangan yung bossing natin, whether lalagyan niya ng long scope. Tandaan nyo mga ka-airsoft, sa isang DMR, sa isang sniper rifle, napakahalaga ng merong scope. Napakahalaga ng may long scope kasi yung long scope ang maghahatid sa mata mo doon sa target na babarilin mo. Just imagine, kaya ka nga mag-i-sniper kasi pang malayuan. Just imaginein mo lang, wala kang scope. Kakapa ka sa tingin mo, kaya mo, Shane? Mahirap. Siguro kaya, meron mga taong may kaya lang, sa totoo lang, mahirap talagang kakapa, no? Kaya, ayun, titignan natin yung effectivity ng unit, kung effective nga ba yung magkakaroon siya ng scope. Papakita natin sa ating bossing. Mamaya magtatayo tayo ng target. Ito kasi kukunin niya. Itatayo natin tong target natin ng 15 meters. No? Itatayo natin din, papakita natin, babarilin natin. Titignan natin kung may-hit natin, kung mababaril natin. No? Pero I just hope na sana mabaril natin kasi nakakaya pag di natin nabaril. No? Okay, so ready ko lang mic ko. Ipit ko lang sa aking mga damit. Yan. Yan. Ipit ko lang sa aking damit, no? So, tignan natin mamaya. Okay, review and unbox na muna tayo. Mamaya na sa DMR. Dito tayo sa pistol ng ating ka-airsoft. Pengi ako ng China para ma-compare. Okay, Sir Darwin Nasino, Gimba Nueva Ecija. Ang unit niya is the 2011. Okay, this is a 2011 5.1 R series. Meron kasing sa 2011, merong iba't ibang series. Merong A series, may B series, may K series, 'di ba? Meron, 'di ba? Pero ito R series to, R series, no. Pag sinabing R series, siya yung parang siya yung pinaka standard, no? Yung K&A medyo mas mataas 'yon. Then meron pa ring comparison, meron pa rin tinatawag na 5.2. This is a 5.1. Although yung 5.2, mas mahaba lang ng kapiranggut lang. Kaunting-kaunti lang, 1 centimeter lang, no, ang haba niya. So, wala namang ganong matinding plus factor effect, pero meron pa rin. Meron at meron. Kaya lang, hindi naman ganong katindi. Kumbaga, kung i-compare nyo yung 5.1 sa 5.2, medyo napakakaunti lang ng difference, no? Okay, so let's begin. This is a 2011 5.1 High Kappa series. What is good and special about this? Ito yung unit niya. Itong unit niya naka fixed outer barrel. Okay? Itong unit niya is naka fine tuning, naka trigger job, naka fixed outer barrel. Ayan, no? Walang kalog. Hindi siya kumakalog, naka-fix outer barrel at saka naka-hammer protection pad. Pengi nga ako ng shields. Medyo sa araw. Tayo dyan. May walk-in. May walk-in. Walang buo. Patay tayo dyan. Dalawa. No, anyway, no, itong unit na to is ito, yung mga ordinary unit, mga China unit, ayan, no. Hindi siya naka-fix outer barrel, so it means kumakalog, it means na siguro kung sakali papuntahin niyo na lang sa shop, ha. Ayan, no. Ayan, kumakalog, ibig sabihin hindi siya upgraded, ayan, no. Kaya siya may kalog, hindi na. Okay, tapos ito, ayan, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad. Okay? Kaya itong unit na to, 4 ang upgrade na to. Ang upgrade na lang na wala dito is the half-up rubber. Okay? Half-up rubber na lang ang kulang dito sa upgrade na to. So, na siya, parang masasabi natin na hindi, sipatin mo na, ha? Kung naka-angle ba, ha? Masasabi na, ayan, si Shane, biruin nyo, yung mga anak ko, at their early age, si Lucas, ilang taon pa lang, 8 pa lang siya,
marunong siya sa business, sa airsoft, no? Si Shane, marunong na rin, no? At their early age, nakikita niyo naman na kayang-kaya nila kasi maaga ko silang i-trainin, no? Maaga kong binuksan yung mata nila dun sa realidad ng airsoft, di ba? Ganon din kayo mga airsoft, no? Huwag niyong bonjingin yung mga anak niyo, huwag niyong babyin, huwag niyong hayaang nasasanay sa Roblox, sa sa online game, sa cellphone, di ba? I-expose nyo siya sa yung mga physical activities, no? Yun lang ako as a father, yun ang pinaka maiaano ko sa inyo, masasuggest ko, no? Okay, so let's begin ngayon mga Airsoft. This is yung unit natin kay Airsoft. Ang ganda, 2011 ICAPA 5.1 standard. Okay, makikita nyo. Ayan, kung makikita nyo, black color siya, full metal mula ulo hanggang baba. Okay, so let's begin by releasing the magazine. Okay. Sa pag-release ng magazine, make sure lang yung magazine hindi nyo mailalaglag, no? Kasi yung magazine, ito yung nagsisilbing ano eh. Tignan mo nga kung clear yung audio ko, pakinggan mo sa cellphone, no? Kung clear, kung hindi basag-basag, baka garalgal kasi nilagay ko sa t-shirt ko, no? Yun, hindi pwedeng mababagsak ang magazine natin, no? Possible magkakaroon ng leak. Pero dito sa Bigma, huwag kayong mag-alala dahil lifetime warranty tayo. Okay? Kung sakaling magka-problema, Shane, ikaw nga tumingin ng yung quality ng audio. Kung loud and clear, kung hindi basag na yung sinabit ko sa ko. Okay, upgraded, sabi ni katumbas ng isang cellphone, sabi niya. Share done. Okay, nga, Alan Villaris, tama ka doon, katumbas na ng isang cellphone. Kaya maanlupit ng upgrade nito eh. Tignan natin mamaya kung malupit din yung FPS niya, yung pag-fire natin sa kanya, no? So, okay, so ito na yung magazine ng ating Airsoft. Siyempre, hindi natin kinakalimutan maglagay ng silicone oil, press the valve, then spray. Okay naman? Okay. Okay, after nyo ma-sprayan, ini-sprayan din ang ilalim, ang inlet valve. Okay, hindi? Okay, after that, ito na. Ito na yung unit, di ba? Yung unit natin, sisiguraduhin natin na hindi siya, na tuwing gagamitin mo, may oil. Hindi pwedeng walang oil, okay? Sprayan natin sa nozzle, then sprayan din natin dito sa slide stopper. Patay tayo. Ang hangin sa paligid. Gusto ko kasi masubok ng gusto yung DMR natin, eh, no? Okay, so penga ko 0.20 grams na bala, ha? Okay. Itong mga nakaraang araw, yung mga airsoft natin, napapanood kasi nila upgraded unit eh. Okay? So, ito dahil upgraded to, mas mataas na ang FPS nito than the ordinary. Ang normal na FPS ng isang 2011 is around 350 to 380 lang. Okay, let's check bakit kung ilang FPS to, no? Papakita ko sa inyo kung ilang FPS to, ipuputok natin para magkaalaman. Tapos, isa pa, ang gagamitin yung gas sa unit na to is huwag kayong gagamit ng 14 kg, laging 12 kg lang, okay? Isa pang factor na maganda ngayon dahil nandito tayo sa outdoor, napakainit. Hindi naman napakainit, kumbaga hindi malamig yung hangin. So pag hindi malamig yung hangin, napakaganda ng performance ng airsoft natin, napakalakas, no? Compare mo pag malamig ang hangin, napakabigat ng hangin, mahina sila. Okay? Upside down, then press down. 1, 2 seconds is enough para sa isang full rounds. Pengi akong 0.20 grams. Okay, 2 seconds is enough para sa isang full rounds. Bigyan mo lang ako mga ilan lang. Okay, dami. Akin na yung cellphone. Okay na. Ayun, 2 seconds is enough para sa isang full rounds. Ngayon, lagyan natin ng 0.20. Okay, lagyan natin pwede na natin lagyan ito, no? Hindi ako kumukuha rito ng bala pag magkokrono kasi mga airsoft,
hindi ko sigurado yung pinaglalagay nilang bala rito eh. Kumbaga kailang halo-halo kasi ito eh. May .20, may .25, may .30. Kumbaga kung ano yung mga tira-tira dun sa mga nire-repack, no? So, hindi ako pwede magtiwala rito. Ngayon, meron ng gas, meron na rin silicone oil, pasok. Ready to fire? Firing. Chrono. Lapit mo dito yung chrono ko. Sige, chrono. Firing. Pakita mo. Wait lang pa. Firing. 444. 444. Grabe. Kabila na sa. Malakas pa dun sa mga stock natin na rifle, no? 444. Second fire. Wala pa. 419. 419. 413. 413. Oh. Safe to say na yung chrono ng airsoft natin is 400 and below. Tama? Okay. O ngayon, ang magpa-fire ngayon si Shane. Papakitaan niya tayo. Diyan ka lang, gaganon ka lang dyan, oh. Papakitaan niya tayo, syempre, kung gaano siya katikas. Ayan, magpa-fire siya, no? Dali, kukunin ko yung frame ng bike. Ikaw na! Sige. Dali, mga karso, paalisin lang natin to. May nakasabit kasi frame rito ng bike eh. Ayan, okay. Ito, ang babarilin mo, Shane, no? Yan. Yan, ha? Sige, sige. Ngayon, itututok natin doon, syempre, para makita natin kung matatamaan niya. Ayun na. Hindi pa rin yung babarilin. Ayan na, ayan. Okay, dali lang, isusumko. Susumko, Ayan, okay. Ayan. Nasaan na ba? Ayun, no? Yun, no? Yung door chime, may mga arsa pa, yun, no? Yan. Dali lang, Shane. Isusumpa natin dito. Ayan. Baka matamaki bonsai. Ayan, door chime. Okay, sige. Aba. Sige. Firing. Iyabang. Panis mo si Lucas, ha? Aba. Kita mo yan pa? Niyabang mo sila. Yan. Ayun ka. Natira ko. Ayun, nakita nyo mga airsoft, ha? Dali. Ayan, zoom natin. Ayan. Ayan, nakita nyo, ganun ka-accurate ang unit na upgraded. Yung door chime na isinom natin, na ipinakita ko sa inyo, is approximately 5 to 7 meters mula dun sa kinakatayuan ni Shane, no? So, nakita nyo naman na talagang naging accurate siya. Nakita nyo nga, tumutunog di ba? Yun, ganun ka-accurate ang airsoft na upgraded. Plus, sabi ko nga sa inyo, nandito tayo sa labas. Nasa outdoor tayo. So, yung magazine natin, hindi masyadong lumamig. Ayan, no? Hindi siya malamig. Compare mo, pag nandun tayo sa loob ng shop, na malamig talaga. Ngayon, pakita naman natin, kung gaano rin kagaling si Lucas. Syempre, hindi magpapatalo yan. Alam mo yung magkapatid na yan, talagang ilan ba ang tinamaan mo? Hindi natin ba't nagas ako? Hindi natin na record, no? Kung ilan ang tama mo. Ikaw naman, Lucas, ipakita mo ngayon. Tinama ko yung kabo. Firing, Lucas. Dito, upo ka. Ayan. Umuwirapan. Ay. Okay. Firing, Lucas. Aba? Ayan,
Kaya pala eh. Panis din naman pala kay Lucas. Meron pa, hindi mo pa inubos. Siyempre, pakita natin firing. Firing! Ganun dapat. Okay, so, wala na, ubos na. Okay na. Okay, napakasarap kasi ng airsoft eh. Ayan, katulad niyan, di ba? Kita nyo, nagpa-firing, nagbabanding. Napakasarap ng airsoft. Lalo na kung meron kayong always ready na lalaruin, just in case magkakasama kayo ng pamilya mo, di ba? Kaya kung ako lang wag niyong hayaan na na maglaway kayo, wag niyong hayaan na hindi niyo ma-experience yung ganun saya. Tandaan niyo, lagi tayong sagsag sa trabaho, lagi tayong busy sa trabaho. Minsan nakakalimutan natin yung pamilya natin. Minsan nakakalimutan natin na kunin yung atensyon ng mga anak natin, ng pamilya natin. Minsan lang magsasama-sama, minsan lang bakante ang lahat, minsan lang walang pasok ang lahat. Huwag niyong hahayaang masayang yun. No? Yun pa, kung gusto niyo magka-airsoft, pwede kayong magpa-deliver, pwede kayong mag-order sa amin, magpabook kayo, pupuntahan namin kayo. No? Bulacan, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, and Tarlac. Sisiw sa amin yan. Tapos yung other areas in Pangasinan, pwede naman puntahan. Sa South naman, Cavite, Laguna, and Batangas, lahat yan, kahit saan dyan, mapupuntahan namin. Yung mga taga Candelaria, Quezon, pwede naman makipag-meet ng medyo mas malapit-lapit sa San Pablo, Laguna, pwede rin, or Chaong, or Dolores, kahit saan pwede. No, walang imposible, lahat mapupuntahan natin. Okay? So, doon na tayo ngayon sa main event. Ito, unit to na natin kay Airsoft, Darwin Nasino. Yung unit mo, sir, na demo test fire na, 400, 444 FPS? 419, no? Basta 400 up FPS para sa isang 2011, napakalakas lang. Okay? Unit natin kay Airsoft, make sure pag hindi na gagamitin, wala nang lamang bala at wala lamang hangin bago itabi. Proper maintenance para yung unit mo hindi masira kagad. Okay? Lifetime warranty sa unit with freebies to. Okay? So, next unit is unit ng ating ka-Airsoft, Lester Hernandez. Ang inggitero nating ka-Airsoft, no? Na nagpa-set up ng napakalupit na unit. Itong setup na itong mga ka-Airsoft, nasabi ko nga sa inyo, nasa 17,000 plus ang ginastos niya sa upgrade pa lang ng internals, no? Palit laman loob, lahat gusto niya matikas, lahat top of the line, no? So, let's begin. Dito masusukat ang galing talaga ng mga nito mga batang to, no? Kasi itatayo ko tong target na to 15 meters. Titingnan natin kung paano nila ihahatid doon yung bala, no? Kaya ipapakita natin sa inyo ngayon. Okay, the DMR unit, the HK416. Oh, grabe. DMR to. HK416. What is good and special about this unit is sagad na upgrade. Pero, lagi ko sasabihin sa inyo, kahit nagsasagad tayong upgrade, nandun pa rin tayo mga ka-Airsoft sa safe side, no? Never tayo, tandaan nyo to, never tayo mag-upgrade ng hindi safe, no? Pag when I say hindi safe, never tayo mag-upgrade ng upgrade na, muntik na. Never tayo mag-upgrade ng upgrade na sasakit ang ulo ng ating ka-Airsoft. Okay? Makikita nyo, equipped siya with a long scope. Para ano ba yung long scope? Yung long scope, ito yung makakatulong nyo para yung target nyo maihatid nyo. Maihatid nyo maihatid nyo yung mata nyo doon sa target, na. Kasi kung walang long scope, paano nyo masisipat yung malalayong target, di ba? Hindi kayo magiging effective na sniper guy or sniper paano sabihin to? Yung designation niyo ng pagiging sniper,
hindi kayo ma-designate na magiging effective kung wala kayong gagamiting scope, kung wala kayong katulong na scope na makakatulong para yun nga maihatid yung mata ninyo dun sa target, di ba? Kaya with the help of the sniper with the long scope, makakarating yung mata ninyo doon sa malalayo. Okay? So ngayon, chine-check ko lang yung calibration. Okay, so ayan, makikita nyo, equip rin siya with a bipod stand. Okay, cheek rest, adjust natin. Ito, medyo mabusisi talaga ang mga sniper. Lahat yan na i-adjust. Kasi ganito yan, para maging effective ka, kailangan, nakarelax ka. Walang istorbo, wala kang nararamdaman ngalay, wala kang nararamdaman ngawit, 'di ba? Kaya para maging kaya ang mga sniper is ikinakalibrate talaga ito. Katulad nito, yung cheek rest niya na i-adjust para masigurado natin na nulang ng gamot yung kapitbahay ko. Okay, yan. Ina-adjust ko lang mga karsa pa kasi na-isusum to na i-adjust yung focus nito. Huwag kayong maiinip, no? Kailangan lang nating i-set talaga para hindi mahihirapan yung gagamit. O yan, katulad nito, medyo nahihirapan ako. It is because naka-low rise pala kasi. So, pag naka-low rise, wag na natin ganong itaas to. Alam nyo, napapansin ko lang ang daming mga bumibiling rifle ngayon, kahit yung paghahawak, hindi nila alam hawakan. Alam nyo ba na ang ito, isang tip lang, no? Pag umahawak kayo ng rifle, dapat straight yan. Hindi yung paghawak nyo ng rifle nakaganon. Wag, hindi kayo gangster. Pang gangster lang yan, nakaganyan. Dapat straight pa rin yan. Okay? Then kumukuha kayo ng lakas dito sa balikat. Yan, sinisipat ko lang mga karso. Nahirapan ako, malikot siya. Dapat kasi talagang sa sniper, relax ka eh. Dali sipat ako dito sa kabilang side. Muntik na malaglag. Sipat lang ako rito sa kabilang side mga karsa pa. Kasi dapat to calibrated talaga. Okay? So, sumobra ang adjust ko. Okay, ayun. So, paano natin maisisilip ba natin cellphone dito? Hindi, no? Hindi dito? Nagawa ko nila. Pero ang hirap nun, malikot yun. Pag na-sentro mo na yun, bakit? Ano gagawin mo? Gusto ko sana maipakita sa kanila yung target eh. Pero... Sige, tayo mo muna yung target. Ako mag-set naman. Tatayo ko. Aalisin ko muna dito. Oo, siguro. Hindi, dito. Wag na natin, ipakita na lang natin target. Itatayo ko to ng 15 meters. Ito mga karsa pa. Antayin nyo lang ako, tatayo ang 15 meters. Yan, naitayo natin ng 15 meters. Ngayon, yan ang sisipatin, yan ang babarilin ng ating target na yun, no? Okay? So, yun nga tulad ng sinasabi ko kanina, itong unit na to, di battery pa rin, no? So, dito nilalagay yung battery. Sandali.
Paano ba nilalagay dito? Hindi ko, nakalimutan ko yata to. Dali nga, aralin ko. Nanguluntoy ako dito ah. Paano ba nilalagay dito? Okay. Sige, dali lang mga ka-airsoft. Aaralin ko lang muna ulit. Kasi medyo matagal na mula nung unang ano ako nito. Lucas? Saan ba? Dito nga yat. Ay, okay. So, aalisin ko to. Saan ba nilalagay yung battery nito? Medyo ma-hassle nga lang talaga ang mga DMR, no? So, ito aalisin. Pengi akong alin. Alin ko yung dilaw, siguro. Hindi. Ayun. Ayun, tatanga-tanga na naman ako. Niluwagan ko ng gusto. Dali, balik natin. Sikipang ko. Okay, dito pala aalisin lang to, oh, yung rubber na to. Okay, then allen, look, allen. Yung mga allen natin. Meron palang tools to pag binili mo, bossing, no? Itong scope na to optional naman kung gusto mong meron, mas maganda kung ayaw mo naman, okay lang rin, no? Basta itong unit na to is ano na to, naka-bypass na siya, hindi na siya mga ka-airsoft, no? Hindi yan. Yung ano lang, yung alam ni Lucas yun, oo, yung mga hindi, yung nababali-bali. So, wala na tong rapid fire, single fire na lang namin siya kasi masyado nang malakas yung ganong FPS para magkaroon pa siya ng rapid fire. Pag nagkaroon pa siya ng rapid fire sa ganong FPS, medyo delikado na yung loob. Kaya single fire na lang siya, no? Hindi yata nila alam yung Allen wrench. Medyo natatagalan sila. Okay, ayun. Yan, meron ka lang luluwagan dito. Yan, meron ka lang luluwagan dito sa buttstock, no? Effort talaga pag mga DMR kasi syempre malalaki sila, di ba? Hindi katulad ng mga ordinary carbine rifle. Pero once naman na natutunan mo na, wala nang problema. Katulad nito, yan. Aalisin mo lang tong tornilyo rito. Papakita ko sa inyo, ha. Ilan ba yung tornilyo kailangan alisin? Ay, isa lang naman. Ayan. Okay. Ayan, okay. Ayan, pag naalis nyo na, ayan na. O, di ba? Ayan na. O, tapos, syempre, aalisin nyo rin to. Dito nyo kasi ilalagay yung battery. Dito nyo iseset yung battery. Okay. Ngayon, to, yung battery, kunin natin. Okay, pengi akong DINS. DINS to na. Yung mga malalaki ko dyan na battery.
Tingnan niyo mga ka-airsoft si Chuchay sa camera. Yan, marami kasi akong bully. Okay? Yan. So, ito yung battery niya. Siyempre, upgraded. Mataas ang ampere pag upgraded. Then, lagay natin to siyempre, no? Okay. Mga airsoft pa, yung mga merong AEG dyan, mga battery type, make sure lang na yung AEG nyo is, naaalagaan nyo ng maayos yung battery. Dahil pag hindi nyo naalagaan yung battery ng AEG nyo, ang tendency, maagang masisira yan, masakit sa ulo. Pag hindi nyo naalagaan, maagang masisira, masakit sa ulo, gagastos kayo. Kaya kailangan, wag kayong maging pabaya. Firing. Grabe, ang tindi ng palo niya. Hindi ko lang alam kung ilang FPS to, pero malalaman natin. Hindi ko na gano'ng higpitan yung bat kasi test fire lang naman. Okay? So, magazine muna, magazine. Okay, magazine. So, maglagay tayo ng 0.20 grams. Siyempre, dahil kailangan 0.20 tayo sa chrono. Tapos, kamot ha. Kamot lang palagi sir para yung ibinuhos natin bala is maipapanik natin, no? Ngayon, chrono natin to. Tignan natin kung gaano kalakas tong isang ganitong setup na ginawa natin sa rifle, okay? Pasok sa unit. Make sure you heard the clicking sound. Clicking sound, wala nang kailangan ikasa, okay? Chrono. Doon pa nakatutok kay Chuchay, oh. Okay na, dito. Para safety, lapit mo rito. Ilayo natin sa, Okay, firing! 693. 695. 697. 701. O, pakita, ko muna. Picture. Pucha, grabe. Grabe lakas yun. Ito muna. Hindi, video. Kita? Okay, mga airsoft. Unbelievable upgrade para sa isang DMR rifle. Ka-upgrade lang, mainit-init pa. Montage. Dito ka. Diyan ka. 700 FPS. Grabe yan, sabi ko sa inyo. Hindi mura to ha. Hindi mumurahin. Talagang matindi ang FPS. Matindi ang upgrade na ginastos dito, na ginamit dito. 700 FPS para sa isang rifle. Okay? Ayan, ano mo na yan, ganyan? Sure? Yung makikita yung FPS. Okay. 700 FPS. Okay? So, firing. So, ikaw, do the honor chain. Sorry, Papi. Hindi pala, iba yung Ano angle? Ayan. pababa. Ay, Alisin mo yung mga umupo ka, mag-relax ka. Okay lang yan. Okay, pakita natin yung target. Punta tayo doon, 15 meters yung target natin. Kaya kailangan maipakita natin sa camera. So, isusum natin. Asan na ba? Ayun, natakpan ng Yun. Pero may mali tayong ginawa. Dapat nag-0.35 grams tayo na BBs. Hindi ko alam na ganyan pala yan. Kalakas. Alisin mo yung Infinix lock. Baka Wait lang. Okay, ayun yung target.
Tignan natin. Duduling ako. Wait lang. Ano to mga ka-airsoft, hindi pa kasi calibrated yung scope. Actually, tinetesting pa lang. Oh, Hindi kaya. Bakit? Lumilipad yung bata. lumilipad. Lakas eh, no? 700 FPS eh. Sige. Oh, Paano lipad niya? kalat. Hindi, ano, Hindi, paahon? may pa-side. May pataas. May Patay pababa. tayo dyan. Kailangan kuha ako mabigat na bala. Kukuha lang ako. Ayun, sige, ayun na pala eh. Patry. Kuha lang tayo ng mga airsoft, no? Ng mabigat na bala kasi nahihirapan sila dun sa magaang. So, kuha tayo ng mabigat, syempre, para ano. Hindi ko lang alam kung nasa ng mga mabibigat namin. Okay. Okay na. Yun. 700 FPS. Sige, loadan muna natin mga ka-airsoft ng magaang na bala. Ay, ng mabigat, sorry. Loadan muna natin. So, mag-load tayo ng mabigat. Pero ang sarap, 700, no? First time nakapag-upgrade ng ganyan. Alisin mo yan. Alisin mo na yung bala na yan. Mga airsoft, ganito nga pala yung bala namin, no? Bala namin, ayun, no? Yan. Balde. Yan. Ako na. Ah. .35 grams to. Tignan mo kung kakayanin sa 0.35 or kung hindi, no choice, magpo-0.40 tayo. Ayusin mo na yung target lock. Tapos mamaya ikaw, mag-firing ka. Okay? Tignan natin mga airsoft pa. Then, tanungin natin kung anong feedback ni Shane regarding dun sa ginawa niya, no? Na pagpapalit. Okay. Ayun si Lucas. Kitang-kita ang puwit ni Lucas. Okay. Buti na lang yung mga camera natin supported ng ganyang kahaba, ganyang kalayo, no? Okay. Tignan natin. Okay? Sige. Ah, Hinahangin pa rin? nasa hangin din kasi pa eh, no? Oo nga eh. Tignan mo yung mga halaman eh. Sige. Butas yung paso. Okay. Yan ang pinakamahirap dyan. Okay. Ngayon, okay naman. So far, so good. Ngayon, ayusin mo. Si Lucas naman. Ayan, yeah. Yan ang sa totoo lang, yan ang masarap sa sa may airsoft, 'di ba? Kasi nagkakaroon kayo ng time na mag-bonding. O yan katulad niyan, yan 15 meters. Safe mo muna, nandoon yung ate mo. Kamot muna. Yan, nagkakaroon kayo ng oras na mag-bonding with the family, 'di ba? Yan ang isa sa pinakamasarap na hindi nyo kayang bayaran, no? Yung moment na makakapaglaro kayo, yan ang hindi nyo kayang bayaran talaga. Okay? Fire!
Huwag mo na muna iikot. Putya, torture ka eh. Ayun, tingnan natin. Lucas, relax. Alam ko sanay ka sa pistol, pero turo mo muna kung ano yung sight kasi hindi niya alam eh. Di ba ganyan? Oo. Baba. Oh, yun. Iaano mo raw, ibababa mo. Kumbaga, kung ito yung cross, nandito. Oh, yun. Kasi hindi siya eye level. Oh, 6 o'clock siya, tapos ano na lang. Check mo siya. Kaya niya. Tama? Lagay mo sa shoulder mo. Oo nga. Ano ka ba naman? Para kang hindi anak ni Big Man. Oh. Tapos, forward mo yung mata mo. Yan. Yan, sipatin mo. Baba mo to, baba mo to. Ito, baba. Hindi, ito, baba mo rito. Dito. Sa mesa. Andali. Hindi, maliit kasi si Lucas eh. Oh. Mm. Ang lapit ko kasi. Ba? Relax. Take time, concentrate. Okay. Ayan. Relax. Ma-aggressive kasi itong bata eh. Nanggigigil eh. Hinga. Sige. Yan. Dali nga yun, di ba? Galo ko. Kulang tayo sa sigat ng bala. Lumalipad pa rin naman pa eh. I-adjust ko lang. Yun! Okay. Sarap din eh, no? Okay. Hindi na pwede i-rapid to. Hindi, wala nang rapid yan. Nakapatay yan. Nakabypass ang rapid yan. Kasi Hindi mo pwedeng i-rapid ang ganyang kalakas. Actually mga ka-airsoft, hindi ko alam na makakapag-upgrade ng 700 FPS na kaya ko mag-upgrade. Pero nakita nyo naman, yun ang naging result niya. So natutuwa naman ako, no? Kasi kinaya natin. Okay? Ngayon, continuous natin yung vlog. Oh, 700 FPS. Sayang upgrade. Kung after mong gamitin, hindi mo properly rest yung spring. No? Yung 700 FPS na yon, ang hirap abutin nun para sa isang rifle. Bakit kinakaya ng ganitong rifle? It is because full upgrade to. No? Naka-tight barrel. Lahat nga, sabi ko nga sa inyo, ang upgrade na inabot nito is 17,000 plus. Upgrade pa lang, puwera pa yung base unit, puwera pa yung accessories, okay? Hindi to budget meal. Ngayon, pag yung unit nyo budget meal, hindi kakayanin ng ganitong klaseng upgrade, okay? Pag ulitin ko pag yung unit nyo budget meal, China, or mga low level or yung mga double bell, mga ENC, mga low end Taiwan, hindi kakayanin ng ganito kalakas, okay? Kasi may mga mag-PPM dyan, papa-upgrade, tapos pag nakita ko, yung unit nila is Jinggong, China, ENC, Double Bell, etc. Hindi po kakayanin ng 700 FPS tulad nito yung mga ganyang unit. Okay? Yon. Tapos, ayan. Baka tamaan paso, sabi dahol. Okay. Beast mode FPS, wow, sabi, no? Si Sir Polo Rodney. Ay, Polo Rodney, yung t-shirt ko, Na-excite, no? Ayun, yun lang mga airsoft. Natutuwa ako doon sa unit. Gusto ko pang mag-fire after nitong live na to, no? Nakakatuwa naman yung unit. Nabot natin yung ganong klaseng FPS.
Unit na natin kay Airsoft, Lester Hernandez of Cabarrogis, Quirino Province. Yung upgrade na 700 FPS, sayang kung hindi mo properly rest yung spring. Every after the game, always release the magazine. Then, clear the chamber. Then, after you clear the chamber, rest the spring. Ay, wala nang rapid pala to. Wala na pala. Mano-mano ka. Mano-mano to. Yun. Walang rapid to, mano-mano. Kailangan maituro ko sa iyo yung tunog ng naka-rest na spring, no? Hindi pwedeng hindi ire-rest to kasi sayang yung 700 FPS na upgrade. Okay? Mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po. Grabe.